sa balita na to, kaya pala hindi natatapos ang mga project, mga kababayan, ay engineer ng DPWH, pinapatalo pala sa sugal ang budget ng mga flood control projects. Agoy, 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 mga kababayan. Totoo ba yan, GP? Teka lang, mga kababayan. May papakita muna ako sa inyo bago tayo tumungo dyan. Diba? Dito, tingnan nyo kung ano palagay ninyo, may tibay ba itong video na ito? May tibay ba ang isang tulay or ang isang project, mga sabihin natin, mga kababayan, ang isang flood control projects kapag ito po ang makikita ninyo? Teka lang. Oh my God, ang daming bakal. Ito yung dapat tularan ng mga kontraktor. Yung pulido pagkagawa ba? Oh, tingnan yung mabuti oh. Grabe, ang daming bakal. Daming tao. Daming bakal. Pulido pagkatrabaho. Oh, grabe. Kahit ilang... nakita nyo na ba tong video na to? Tingnan nyo ha. Flood control project. Totoo ba? Sorry ko, hindi ko na-verify. Pero mga kababayan, tingin ko hindi naman AI to, no? Pero ipinapakita dito yung paggawa nila ng flood control projects na nakuhanan ng camera. Na wala talagang kabakal-bakal as is, mga kababayan. Binubuhusan lang po ng semento, ng graba. Ayan, no? Oh. Bagyo pang dumating, kahit marami pang tubig dadaan dyan. Hindi yan, wasak ng daming bakal. Tingnan nyo mabuti. Sinong kontraktor nito? Bigyan pa natin ng maraming project. Mga 10 billion. Okay na yun. Dami pulido pagkatrabaho. Saludo ako sa kontraktor nito. Ang daming bakal. Madaming bakal. Ano siya, sarcasm yung sinasabi niya. Wala talagang kabakal-bakal, mga kababayan. So, dito, makikita nyo, walang kabakal-bakal, sigurado malaki ang pera. Marami ang kickback. Diba? Kita nyo, kalinis-linis mga ka-GP Natics, oh. Wala man lang talagang binubuhusan lang kaagad ng simento. Ayan, oh. Tapos yung simento, makikita mo, pagmasdan nyo maigi, mga kababayan, nagtrabaho po ako sa construction. Ako, maliit pa lang ako. 16 to 18 years old ako habang nag-aaral ako ng high school, mga kababayan. Nagtatrabaho ko ng Sabado-Linggo sa construction dati. Tapos nung naging gwardiya naman ako, bago ako napunta sa bangko, construction din, yung binabantayan ko dati. Alam ko kung paano maghalo ng simento, mga kababayan, ng ganito. Dapat 1:4, simento isa, tapos buhangin 4 na sako. Ayan, yung kanilang ginagawa dyan, makikita mo talaga na napakaampaw. Bukod sa kulang na sa simento, mga kababayan, puro buhangin lang ata yun nandyan, wala pang kabakal-bakal. Diba? Ano magiging tibay niyan? Sigurado kapag ito binaha, mga kababayan, yung talagang grabe po yung pagbaha na yan, magigiba at magigiba yan. Pero, bakit natin ipinapakita to? Gusto ko lang i-relate. Siguro ganito ang nangyayari doon sa isang DPWH engineer, mga kababayan, kaya wala pong nakukumpletong proyekto. Or may nakukumpleto man, mga kababayan, kaya lang substandard po ang nasabing proyekto. Bakit, GP? Ito ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Nakita ko po ito sa isang article na kung saan po DPWH engineer nagpapatalo ng daan-daang milyong piso sa casino sa gitna ng flood control scam. Nagalit tuloy si Mama Alin Arsena. Sino ang kontraktor niyan? Sila lang. Sila ang ilatag dyan. Ilibing na sana dun, no? Di ba sabi nila dati, mga kababayan, ang pampatibay daw sa isang ginagawang project ay dugo. Dapat sila na lang ang ilagay na, no? Pero biro lang natin yan. Isang district engineer mula sa Department of Public Works and Highways or DPWH 1st Engineering District
sa Bulacan, mga kababayan. Sino kaya ito? Bulacan na naman! Kaya pala tinatawag na lubakan ang Bulacan eh. Ang umano'y nagpapatalo ng daan-daang milyong piso sa isang kasino sa Maynila. Yari ka! Ayon sa pagbubunyag ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech nitong Miyerkules, tinawag ni Lacson na most notorious ang mga flood control projects sa Bulacan, kung saan halos 30 ghost projects ang natuklasan. Tinukoy niya sina dating district engineer Henry Alcantara at dating assistant district Bryce Hernandez bilang mga pangunahing sangkot. Eto, bigyan ko lang ng konting mga kababayan, caption yan. Wait. Saan yun? Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious sa anomalya sa mga flood control project. At sangkot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Narito ang agenda report ni Dexter Ganipe ng Abante. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva, lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi, sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. So, nasa dalawa lang mga kababayan yung sinasabi dito ni Lacson na nagpapatalo po ng daang milyon sa kasino. Either si Alcantara o si Bryce Hernandez. Hindi natin alam kung sino sa kanila. Pero kumpirmado ni Ping Lacson, mga kababayan, ibig sabihin, ang ginagawa ng mga ito, tama ba na i-relate ko? Pero mga kababayan, siguro sabi nga nila, wala kang pakialam sa isang pera na hindi mo naman pinaghirapan. So, ang nangyayari, idinidikit ko talaga, totoo, idinidikit ko ang issue na ito dahil nga sa kasabihan na wala kang pagpapahalaga sa pera na hindi mo pinaghirapan. So, ito ay maaring igagastusin mo lamang sa sarili mong panluho na pangangailangan. Gaya po na binabanggit dito sa balita na to. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer, kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may ilang mga opisyal din, may mga ilang opisyal din sa buhatan kaya sa siyan eh. Eh ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Kasi ako hindi naman tayo santo, pero mo, simple lang ang gusto na. Magmumotor kasi ako, nagbibisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na milyong piso ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senador Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 wala na, di mo na masasabi yan ngayon. Construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh.
Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson, maaring may part 2 pa ang kanyang expose sa mga maanomalyang flood control project. Pero ang inaantay ko talaga dito, yung ilabas talaga yung mga senador, mga kababayan, na naglalabi or may kinalaman talaga sa mga flood control projects na yon. Ayon sa balita ngayon, ay 4 or 5 senador na po ang nakakatanggap ng donasyon. At may nabasa po ako kanina na gusto ko lamang balikan, sabi dito, mga kababayan, ay talagang yung paggawa po na yon ay napakadelikado. Yung kanina, yung pinakita natin ay napakadelikado po nun. Ako po ay sumasang-ayon, hindi ko na mabalikan kung sino ang nagsabi nun. Tama ba? Wala, hindi ko na makita rito. Pero tama po kayo. Napakadelikado po nung ginawa na yon na pinakita kong video kanina, mga kababayan. Ito po ata yun. Yan. Delikadong-delikado po yan. Bakit kanyo? Pwede po itong makamatay ng mga dumadaan dito. Kung hindi man po baha, sabihin natin, konting tubig lang, mga kababayan, pwedeng bumagsak yan kapag heavy duty yung dumadaan. Pero pag baha naman, mga kababayan, syempre, akala natin ito ay makakapag-control na ng tubig. Ito pa ay magpapahamak sa atin. Syempre, kahit papano, matigas-tigas pa yung mga simento na yan. Ang mangyayari dyan, magkakrak yan. 'Di ba? At kapag rumaragasa ang tubig, mga kababayan, halimbawa may mga tao na hindi natin minsan inaasahan, tatawid sila, yung mga matitigas na bagay na yan, pag nagkrak-krak yan, nagkakanda putol-putol, 'di ba? Maaring tumama sa tao yan, ikapahamak, ikapamatay, or ikamatay ng isang tao. Tama po kayo doon sa sinabi nyo na yun kanina. 'Di ba? Ang lahat ng mga bagay na wala po sa standard ay makakapagpahamak po ng mga kababayan natin. So dapat, sabi nga ni Ma'am Ali, sino ba nagsabi kanina, na dapat yung mga kontraktor nito, sila na lang po ang ilagay dito, sila na lang ang ilibing. Di ba? Sabi, putulin na lang ang dila ni Joel. Yari ka! Siya daw ang unahin. Denying to the max si Boy Dila. Yun nga po mga kababayan. Ang matindi pa neto, yung balita, di ba? Either si Bryce Hernandez or itong si Alcantara ay nagpapatalo ng 100 milyon na pera po, mga kababayan, na kung saan tayo dapat ang nakikinabang. Pero dahil sa kanilang bisyo, hindi po nagagawa ng maayos yung kanilang trabaho. So dapat talagang panagutin ang mga taong ito. Dapat hindi lang sila basta makulong, hindi lang sila basta magmulta, bagkus dapat, mga kababayan, ay mas matinding kaparusahan ang dapat makamit ng mga taong ito kung napatunayan ang kanilang pagkukulang at ang korupsyon na kanilang ginagawa sa ating gobyerno. Diba? Sobrang pahirap po ito sa ating mga mamamayang Pilipino eh. Diyan nga po lang sa Maynila, nakita ko kanina, 30 minutes, 1 hour na pag-ulan. Yung City Hall ng Maynila, bahang-baha na. O lalo na kaya doon sa Bulacan. Sabi ni Ma'am Gemma Kilitoy, huwag ka mag-alala, Villanueva, ibabalik ang death penalty, ikaw ang pinakaunang bibitayin. Yari ka! Hindi po mangyayari yan, Ma'am Gemma Kilitoy. Bakit? Hindi sa kinakampihan ko si Villanueva. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po nila gagawin na maibalik ang death penalty. Bakit? Kasi sila ang unang mapaparusahan. Isulong man yan ng kamera. May magsulong man yan kahit sino. Pagdating po sa Senado, ayaw po nila yan gawin na ibalik ang death penalty kasi sila ang unang mapaparusahan. Yari ka! Diba? Ma'am Victoria Yarte? Siyempre, kung ako, kung ako ang una na makakasubok ng death penalty, hindi ko napapayagan na maibalik yan. Diba? Diyos ko, mga kababayan, kawawa po ang sambayan ng Pilipino.
dahil lang sa mga taong mga ganid na kagaya ng mga taong ito. Todo deny. 'Di ba? Sabi pa nila, alagad daw sila ng Diyos. Ayaw ko nga sana idamay ang kanilang relihiyon dito. Kaya lang, nasasabit yung kanilang pangalan, nadadala talaga, nabibitbit yung kanilang relihiyon. Dahil alam natin, mga kababayan, ewan ko ba, sa totoo lang, bakit ganon? Kung sino, dapat kasi, sa totoo lang, mga kababayan, kung sinabi na hiwalay ang relihiyon at ang tawag dito, ang politika, 'di ba? Kung hindi sila pwede magsama, dapat wag na rin patakbuhin yung may mga relihiyon sa politika. Kagaya po nila Villanueva. 'Di ba? Mga kababayan, mga ka-GP Natics, kasi unang-una, pangalan mo, pangalan ng relihiyon nyo makakaladkad dito. Kung ikaw ay nagsisinungaling, parang sinabi mo na, oh, dapat pa bang pagkatiwalaan yung relihiyon mo kung yung mga namumuno sa inyo ay sinungaling? Diba? Oh. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo, ha? Kung sino yung mga paniniwalaan ninyo. Kaya ayaw nila sa impeachment ni BP Sara, baka mabunyag ang katiwalian. Ang malas lang nila, una pa sila sa mabunyag ang korupsyon. O tama, 'di ba? Nauna pa yung korupsyon na ginagawa nila kaysa kay Sara. Kung sana, mga kababayan, hindi, palagay ko, either one eh. Hindi lang nila nakita ito na parating. 'Di ba? Hindi lang nila naramdaman, mga kababayan, nagugulantangin sila ni PBBM dun sa kanyang privilege speech sa SONA, mga ka-GP Natics. Kaya talagang akala nila, okay na. Akala nila, 'di ba? Okay na ang lahat. Oy, napigilan natin ang impeachment ni Sara. Pero hindi nila nakita, mga kababayan, may pasabog pala si PBBM doon sa kanyang SONA. Na kung saan po, mga pangalan, 'di ba? Mga pangalan nila or yung mga pamilya nila, ang talagang na-highlight. Sa ngayon, hindi pa talaga tahasan pinapangalanan. Pero sa laman ng balita na nakikita na yan, nai-imply na yung kanilang pangalan. At kita nyo, lahat tuloy ng kanilang mga itinatago, lahat ng background nila, na kinasangkutan nilang mga kaso dati, naglabasan na. Isa na nga po yung inilabas natin kahapon. Diba? Dinala pa nila ang Sibak Party List. Yun pala, nangunguna siya sa corruption. Correct, mga kababayan. Dapat Sibak Party List. Ang kinakatawan ninyo ay anti-corruption. Bakit ganun? Kayo ay pabor sa corruption. Okray na okray sa akin si Harry Roquest sa live niya. Nanggulo ka na naman doon, Gem HE, ha? Ay, Ma'am Priscilla Kojima, shoutout po sa inyo. At syempre, mga kababayan, sa lahat po ng mga late dumating, ha? Baka hindi pa po kayo nagla-like, paki-like na lang. Bagal talaga ng net natin. Hindi kumikilos yung yung comment section. Hindi ko maitaas, maibaba. Nawa sana ibigyan pa ng extension ng term ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maayos totally ang gobyerno. Kaya lang, taliwas sa saligang batas natin. So, ang pwede lang mangyari na ma-extend siya, kailangan mag-chat siya na. Diba? Kasi sila lalabas na yung makapili, turu-turuan, tama. Habang wala pang impeachment, yan muna ang kapalit. Mamila Marquez, shoutout, kasi nga, mga karelihiyon nila ang boboto ka GP. Kaya nga, mga kababayan, kaya alam nyo, isang talagang advantage talaga. Kapag ikaw ay isang politiko, diba, takutin mo lang yung mga member mo eh. Paniwalain mo lang sila na mabait ka. Oh. Kung ba po, mas okay pa yata si Pacquiao kaysa sa kanila. Mga kababayan, sa totoo lang, I'd rather go with Pacquiao kaysa sa mga ito. Diba? At saka si Pacquiao, nakikita natin na nag-aaral. Kung kay Robin lang, mas gusto ko si Pacquiao eh. Si Mark tahimik lang, si Joel corrupt pala. Si Mark Villar, ganyan din. Imposible naman, mga kababayan, na wala silang alam diyan sa mga nangyayari na yan. May kasalanan din si Mark Villar nung panahon ni Duterte. Diba? Sabi ni Jinggoy, meron din corruption, meron din mga ghost project. Existing din yan nung panahon ni Duterte. O bakit wala silang
wala silang inimbestigahan, wala silang naparusahan. Oh. So, nakikita nyo na merong takipan na nangyayari. Si Bak sinibak ang project boss sa pool na dali mo. Yari ka! Oh, si Bak anti-corruption pero naging corrupt heist, Joel Villanueva. Yun lang. Nagbabago, mga kababayan, depende sa humahawak. At minsan, yung pangalan, ano lang yan, front lang. 'Di ba? Para ikaw maniwala ka, okay, maganda to, anti-corruption, matutulungan tayo nito. Pero ang totoo, 'di ba? Eh, sana nga, magdamay-damay na sila. Anyway, mga ka-GPnatics, maraming salamat po. Muli sa inyong lahat, yan lamang po ang handog ko sa inyong ngayong gabi. Pasensya na po kayo at hindi talaga ako makatagal. Hanggang 1 oras lang ang kinakaya ko po ngayon, mga kababayan. Bukod sa nagluluha yung mata ko, natutuyuan, hindi parang isang mata ko ayaw kumilos. Pati yung mouse ko dito, nadadamay. Hindi po, totoo yun. Masakit kasi masyado pag kaya nagsasalamin tayo. Eh, hindi kaya ng ano. May anti-radiation na nga yung salamin natin pero talagang grabe po ang luha at saka natutuyuan din yung ilong ko. Hindi ako makapagsalita na maayos. Bawi naman tayo sa mga susunod, mga kababayan. Siguro nabigla lang ako doon sa pag-gym ko kasi pag pawis pa tapos sabay ligo. Ayun. Ganito nangyari. Anyway, mga kababayan, thank you so much po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nagla-like at hindi pa po nagsasubscribe sa channel natin, please do subscribe at magkita-kita po tayo sa mga susunod na live stream at mga susunod na mga vlogs natin. Thank you so much once again, guys, sa lahat ng mga nagmamahal po sa akin at sa programang ito. Maraming salamat. Kung may mga angal po kayo, pwede pong i-inbox nyo na lang ako kung ano yung mga kulang ko dito. Alam ko naman, meron talaga, mga kababayan. Hindi ko ma-perfect ngayon. Kahit sa salita ko, nagbubuhol-buhol. 'Di ba? Ganyan kasi pag may nararamdaman, medyo hindi all out. Thank you so much once again, mga kababayan. Ulit-ulitin ko man. Once again, thank you so much. Bye, guys. Good night. Have a good sleep po sa inyong lahat. Mamila, Henry Dionisio, Sylvia Coronel, Romel Guerra,